ibang sektor na ngayon ay naririto upang sumuporta sa laban ng alyansa ng manggagawang bukid dito sa Hacienda Luisita. Nangyari ang kaganapang ito na hindi namin nakalain na gagawin nila sa amin ang mga pagtangkang pagpatay sa amin. Ako ang una, si Kamaning Gomez ang una dito. Pero ako ang sinimulang binasagan ng ulo, 8 ang tae dito. Ngayon mag-aalas 5 ng hapon, March 24. Habang kinakausap ko yung mga may bahay doon, pinapaliwanagan ko sila na sabi ko, payag ba kayo na mandimolis ang mga bahay nyo? At yung mga bukid na yan, di na natin mapapasok yan pag nabakuran yan. Unang-una kayong tatamahan ng demolisyon. Pangalawang bahay pa lang yung pinuntahan ko, yun na, sinugod na ako. Ang sabi ng tao, papatayin na kita. Pero yun ay, sa totoo lang, pangalawang pangyayari lang yun. Unang pinuligsa namin ang mga tigadar dito sa may malapit sa Barangay Amukaw, March 21, araw ng Biyernes, umaga. Habang inaaway namin ang mga tigadar, kasama si Paro Landingin, ang sinabi ko sa kanya, dahil una kong nakita tarpaulin, bakit ganyan ang ibinibigay nyo? Dapat 0.66 lang. 0.66 ang ibinibigay ninyo. Bakit ang nakalagay sa mga tarpaulin? Puro point lang. Ilan lang yung 0.66 na buo. Sabi nila, yung kadugtong nito nasaan? Sabi nung isa, andon. Yung isa, andon. Anong klaseng isa kaya? Ano ang katarantaduhan yung ginagawa nyo na yan? Yun nga ang gumanat sa akin, biglang susugod yan. Hinahabol ako ng taga. Doon pa lang, binantaan na ako. May hawak siyang pangtabas ng tubo, pangsakada. Sabi ko, okay lang. Pero, susundan pala yun. Yun nga, March 24, mag-aalas 5 na hapon. At pero nangyayari noon, habang nakikipagnegosasyon sa mga security guard, ang aking mga kasama, ako naman ay hiniwalay talaga para mag-organisa sa mga tao. Pero may awa ang Diyos. Kahit na isinandal ako sa pader, inuntok ako sa bakal, para bang kutsyon yung aking sinasandalan, hindi ako nasasaktan. Sinundan pa ng ilang araw, sunod-sunod na ang pananakit. Yun pala, plano na nilang pumatay talaga. 4 na tao yung dinali, kasama na ako. Yung aking kapatid, muntik ng pinatay. Halos, binugbog ng mga trabahador, ng Tadeco, mga security guard, samantala ng mga kapulisan, mga naka-uniforme ng SWAT, walang nempok, kasama nilang nagiinuman. Mga lasing ang sugurin ng mga tao yan. Ako wala ako. Nagkataon na umuwi ako upang uminom ng gamot dahil naramdaman kong kumikirot ang aking sugat. Pagbalik ko, naghahabulan na. Meron daw silang inuhuli. Yun na, sabay gibana ng aming kupol. Sinulog ang bandera ng anak pais, bandera ng ambala, bandera ng ulwo, at iba-ibang bandera sinunog nila na hindi nila alam ang mga bandera ito ay may lisensya. Masakit man, tumahimik kami dahil armado sila, suportado pa ng 2 kagawa. Masakit isipin. Ang kapitan, nag-seminar sila sa Baguio, ang sinasabi nila, naiwan siya sa Baguio. Ang isang kagawad dito, ginugulo niya. Kung nasa Baguio nga, tinatawagan niya, nagpapatayan na ang mga tao rito. Nagkaroon sila ng meeting pang barangay. May mga nagtanong, ang sabi nila raw, ganun na lang ba kapitan ang nangyari? Papaano yung mga nabasagan ng ulo? Wala raw silang alam doon. Anong klaseng may mga katungkulan niya? Ngayon, sabi ko nga sa kabarangay natin, kahit walang kakampi na barangay opisyal,
kapag tayo'y sama-samang kumilos, wala silang magagawa. Ang lakas natin ang dapat nating ipakita. Kami pa ngayon ang kinasuhan, 5 tao ang kinasuhan, samantalang sila ang armado, may pamalo pa, kasama ang mga trabahador, mga nagbabakod na yan. Kaya masakit isipin. Kaya kayong mga kabarangay namin dito sa Barangay Kutkut, sa Santa Catalina, imulat nyo ang inyong mga mata. Buksan ninyo ang mga puso ninyo at damdamin. Dahil tayong lahat ay palalayasin dito sa loob ng Hacienda Luisita. Walang matitirang barangay dito. Wala silang ibibigay na lupa. Dahil lahat yan ay pinag-aarian ng Tadeco. Saan mo man tingnan, saang barangay, puro bakod ang ginagawa. Mula rito hanggang Pando, buong asyenda, lahat yan, Tadeco. Yun lang po, muli magandang umaga sa ating lahat.